Hey, Iyo. Welcome to the Hey EO podcast, where I yap about whatever I want with whoever I want. Enjoy! Alright, hello everybody. Welcome to the Hey EO podcast. My name is Iyo Aquino, and today we have a very special episode dedicated to someone very close to our hearts. And this will be an episode done by someone that really worked with this person. So the person we're referring to is former President Benigno Aquino III. People call him Pinoy, Tito Pinoy, Tito Noy. Um, and we will be talking about him, or I'll be dedicating this episode to him because we just celebrated his fourth death anniversary, in last Tuesday. And when I was in the Ateneo for an event, so it was a lecture, memorial lecture for Pinoy's West Philippine Sea efforts. It was given by Kong Laila de Lima. I met our guest there. I was very struck by his, his background, his exposure to the former president. Just to give you a sense of context, he is someone who's been behind the words that really shaped some of our country's most critical moments. He's a proud Atenean, both with his undergrad and master's degree. He took a MA in Filipino literature, and he's currently a teacher at the Ateneo's Filipino department. And now he's like the communications head as well of the ML party list. But from 2015 or 2013 rather to 2016, he served as a speechwriter for former President Noynoy Aquino, helping craft messages delivered not just to the nation but to history. And his work did not stop there. He's been a key part of national campaigns in 2016, 2019, 2022, and 2025, offering his expertise in communication strategy and speech writing. I'd like to welcome to the Hey EO podcast, Sir Yol Hamendang. Ayun, so hello, welcome to our podcast, Sir Yol Hamendang, the former speechwriter of former President Noynoy Aquino. How are you doing, sir? Ito medyo relax lang kasi wala akong teaching load ngayong summer. Sa Perfect. susunod na SEM ako uli magtuturo sa August pa 'yon. So, Oo. Tamang relax lang muna ngayon habang katatapos lang ng campaign at katatapos lang ng SEM. O nga pala, active din kayo sa campaign period as you were the comms lead of ML Party List. How do I say it? How are you spending your free time now? Ano yung mga ginagawa mong activities ngayon na wala kang school, wala kang campaign? Karamihan napupunta sa pakikipaglaro sa anak ko. Meron akong 6-year-old si Pedro. Okay. Tapos kapag nakatakas, meron akong time para mag-nerd out sa Magic the Gathering at saka paglaro So ng fan. mga video games. Tamang relax nga talaga habang wala pang pasukan. Kasi pag nagsimula na uli yung pasukan, wala na naman time. Ayos. Though I'm very happy you're really spending time, no, sir, to take a break kasi I can only imagine how hard it must have been to handle a campaign as intense as the one Kong Laila handled at kayo sa ML party list. And if anything, congratulations, sir, doon sa victory niyo. Okay. Masaya kami na nabigyan namin ng seat si Manay Laila. Oo, kami rin. I think I'm very very happy to have heard those results, no. Ano yung feeling mo when you heard the results ni Kong Laila, tapos meron din kayong candidate sa Liberal Party, si Senator Kiko Pangilinan, of course si Senator Bam Aquino, and Kong Chel Joc, no, Akbayan Party List as your natural allies as well dun sa Liberal Party. Sa totoo lang, na-shock ako. Hindi ko ina-expect na makaka-place kami ng ganun kataas pagdating ng results. Kasi
si Manay Laila yun, marami siyang kaaway. Alam mo yun, nung campaign, Opo. marami kami nakitang troll operations against Oo. niya. Tapos, tapang si Manay Laila, binabangga niya yung mga, pag alam niyang may mali, binabangga niya yung mga senador, binabangga niya yung vice president. So, Mm. isip ko, dahil doon, baka mahirapan kami makasecure ng seat. Sa party list pa naman, isa lang yung ilalagay sa balota kasi ng mga botante. Unlike sa Mm. Senate, for example, na pwede kang pumili ng 12, sa party list, ang dami-daming candidates, tapos isa lang yung pipiliin ng mga botante. Minsan nakakalimutan pa nilang ibaliktad yung balota para Mm. pumili ng party list. Oo. So, limited yung funds namin, tinotroll kami, parang against all odds yung victory. So, nung pumasok yung results nung gabi, Mm. hindi ako makapaniwala na, wow, ganito yung nangyari. Ganun din, same din dun sa results with Senator Bam at Senator Kiko. Parang, wow, lalong-lalo na si Sen Kiko, di ba, inatake din siya ng mga trolls nung malapit Oo, naalala ko yun. election. So, uh, may mga video nung election night. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko kasi hindi ako tumatalon, hindi ako sumisigaw kasi shock talaga ako. Nagulat ako na ganun yung resulta ng election. Actually, ako rin, when I heard the results, I couldn't believe the situation. Nakaganito lang ako the whole time. As in, grabe, as in, hindi ko magalaw yung mouth ko that night. I had a hard time talking because of all the shock. Pero, it was, I think, a lot of answered prayers, no? That we experienced yung May election. Yung role niyo, sir, doon sa campaign, would you say that was, I guess, something that really contributed doon sa victory ng ML Party List? Well, bound ako ng speechwriter's ethic na huwag mag-claim na yun, 'di ba? Ganon. Pero yun nga sinasabi ko sa mga kasama namin sa campaign na sinuwerte kami kasi meron kaming principal na powerful yung story. So, it was just a matter of amplifying it, making it known to the voters na si Manay Laila to eh. Kahit sino pa yan, basta mali ka, basta may ginagawa kang korupsyon, may ginagawa kang katiwalian, basta inaabuso mo yung mga Pilipino, lalabanan ka ni Manay Laila. So, kailangan lang namin ilabas yung kwento na yon, ipa-realize sa mga Pilipino na pwede pang maging matino ang politiko. Ayun, dumadating na yung boto. So, in a way, hindi rin masyadong mahirap yung communications work. Kailangan lang namin ipaalam na tumatakbo si Manay Laila under ML Party List. Oo. Aside from the trolls you were mentioning earlier, what were other challenges in trying to get her name out there? Wala kaming funding. Limited yung funding namin. So, kapag may mga volunteers na nagre-request na, pahingin naman kami ng tarpaulin kasi kami, house to house, sana may maikakabit kami sa mga pader. So, sobrang limited nung kaya namin ibigay kasi gastos yun, kailangan mo ng pera. Tapos, limited yung staff namin. May mga yung social media manager namin, kailangan magaling ka na magsulat, magaling ka rin kumuha ng picture, magaling ka rin kumuha ng video. Kasi hindi pwede yung masyadong maraming campaign staff dahil wala kaming pampasweldo. Mahirap ding kumuha ng TV spots kasi wala kaming pambili. Ang mahal-mahal ng TV spots eh. Pero marami kaming earned media, nakalibre kami ng husto dahil nga si Manay ay si Manay. So dahil hihingi yung mga opinion niya tungkol sa impeachment, kinukuha siyang testigo dun sa mga quadcom hearing, may mga na-earn kami na media ng libre kahit hindi kami gastos. Alright, I think that's at the end of the day, when you're really doing good things, like yung ginagawa ni Ma'am Laila, fighting the good fight, having that courage, parang the blessings will come back to you in some way.
No, I mean, it's hard to explain the relationship, and frankly, I'm sure kayo dun sa while you were running the campaign, there was a lot of uncertainty. Mhm. No, you were still able to parang reap the benefits of that, of just fighting the good fight. No, and I think if anything, it's something the Filipino people also deserve because we deserve good leaders, I'm sure. Oo. And speaking of good leaders, no, I wanted to dedicate this episode to another good leader that we're all familiar with, si former President Benigno Aquino III, si Tito Pinoy, as I'd like to call him. We met last Tuesday, sir, dun sa event on his death anniversary, wherein Kong Laila was the I guess, lecturer dun sa memorial lecture about Pinoy's work on the West Philippine Sea. And she would always mention, no, it was not just Pinoy that held the credit, no. It was his whole team because that's what Pinoy was. He was someone that wanted to share the glory, the credit with the people that really contributed to his work. And I think that was very much emphasized dun sa talk ni Kong Laila. So, we all miss him, and I just wanted to ask you, Sir, muna, before we get into the nitty-gritties of yung career niyo with him, how did you find out about his passing noong June 24, 2021? I think nalaman ko kasi nag-post si Secretary Mar Rojas sa isa sa mga chat groups namin. Ito may nakuha kong information. Pumanaw na nga si Pinoy. Parang ang bigat-bigat nung hangin nung araw na yun kasi dun sa chat group na yun may mga former cabinet secretaries tapos nakatrabaho talaga nila ng malapitan si Pinoy. Nakatrabaho namin ng malapitan si Pinoy. So talagang yun, tingin sa malayo moment yun na wala na si Pinoy. Nakakalungkot talaga binalita sa amin yun ni Secretary Maro. And I'm sure you had as a speechwriter, you had like a very close relationship, I'd say, with the former president. I want to ask, how did you become a speechwriter for si Tito Pinoy? Wala sa plano ko na maging speechwriter ni Pinoy. Okay. Noong 2013, may isa speechwriter ni Pinoy ang nag-resign kasi nilipat na sa United States yung pamilya niya. Gusto niya nang sumaki. So sabi ni Kael, yung si Mikael ko, yung head ng speechwriters group, housemates kasi kami. So madalas din niya akong kakwentuhan tungkol sa trabaho niya as speechwriter. Sabi niya, bakit hindi mo subukan? Tapos ka na sa masters mo, qualified ka para doon sa position. Bakit hindi mo subukan? Medyo hesitant pa ako at the time kasi galing ako sa academy. Pag academician ka kasi, ang default position mo galit ka sa mga politiko. Tapos all of a sudden, tinatanong ako nitong kaibigan ko, pwede ka ba magtrabaho sa Malacanang? Pero at the same time, curious din ako, ano bang nangyayari sa palasyo? No? Paano ba kumilos ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa bansa? At saka may may special na appeal din sa akin si Pinoy kasi nagsasalta nga siya sa Filipino sa speeches. Filipino teacher ako So parang na-appreciate ko yung merong presidente na gustong kausapin yung mga Pilipino sa language na naiintindihan nila. So sabi ko interested akong maging parte ng ganyang klase ng trabaho. Okay. Would you happen to know kung ano yung parang thought process behind yung choice of using Tagalog ni Pinoy? Like, paano siya nangyari? Ano yung mga kwento that was going around dun sa Malacanang? Hindi ko alam exactly kasi 2013 na ako dumating di ba? 2010 siya nagsimula ng term Pero sa mga speeches ni Pinoy, isa yun sa mga unang decisions na ginagawa. Once in-approve ni Pinoy na
pupunta siya dun sa event, ang next decision ay English ba o Filipino yung gagamitin niyang speech dun sa event. Okay. Usually English pag may mga ambassadors na present, may mga foreign businessmen na nandoon, English na dapat. Pero pag mahalaga na maintindihan ng mga Pilipino kung para saan to, bakit natin yung ginagawa, Filipino naman yung gagamitin na wika na language ni Pinoy dun sa kanyang speech. So, yun. Hindi ko alam exactly kung paano nagawa yung decision, pero parang natural lang na depende sa audience, no, dahil nga ang mga Pilipino ang boss niya. Kailangan na iintindihan ng mga boss niya yung mga sasabihin. Na-appreciate ko yun kasi gusto ko na mayroong presidente na naiintindihan ng mga taong pinaglilingkuran niya. Alam mo yun, so, makakapag-decide sila ng mas mabuti kung agree sila o hindi sila agree sa presidente. Tingin ko pinapatibay nun yung democracy natin kasi walang barrier na tignan mo tong leader natin, hindi natin maintindihan. O dahil nag-Pilipino siya, mas maraming nakakaintindi ng gusto niya sabihin sa Pilipino. And would you say that yung pagiging accessible ng kanyang liderato, you know, how he approached leadership, how he approached governance, do you think that yung accessibility in using Tagalog, do you think that extended doon sa governance niya? Yung sa style of leadership niya? Oo, sa tingin ko lang siya, symptom lang siya nung bigger na pinanggagalingan ni Pinoy. Nasanay na kasi tayo sa mga leader na ako yung masusunod, ako yung hari dito, ganito yung gagawin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si Pinoy binaliktad niya. Sinabi niya sa mga Pilipino, kayo ang boss ko. At part nung essential na part nung pamumuno na gano'n na ang mga Pilipino yung boss, ay kailangan na iintindihan ka ng mga boss. Oo. We're talking a lot about yung style ni Pinoy. And I'm sure this was things you learned over time as you spend time with him. No? Yung proof of concept ng kayo ang boss ko. Pero nung una mong na-meet, kasi you mentioned nag-meet kayo noong 2013, ano yung first impression mo kay Tito Noy? Honestly, hindi ko masyadong naramdaman na magiging magka-vibes kami. Alam mo 'yon? Okay. Naramdaman ko yung generation gap, boomer, millennial ako, alam mo 'yon. Tapos unlike the other speechwriters na mas bata sa akin, nung dumating ako doon, medyo may edad na ako, so may sarili na akong pananaw sa buhay, alam mo yan, medyo cynical na, galing nga ako sa academe. Tapos, hindi ko alam kung narinig mo yung joke, yung aircon humor versus kanal humor. Yes, syempre. Medyo kanal yung humor ko, si Pinoy, ang dating sa akin, aircon yung humor niya. Pero mukhang hindi naman sobrang aircon humor si Pinoy. Pero ganun yung bit-bit. Yan yung vibe. Yeah. Vibe nung una kaming magkita. Pero ang nagpalapit ng loob ko sa kanya. Nung nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa trabaho niya. Okay. So, may mga joke time pag may downtime. Pero pag nandoon ka sa opisina, nararamdaman mo talaga na binabayaran tayo dito ng taong bayan. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka, hindi pwedeng hindi mo alam yung ginagawa. Ang lahat nag-ooperate bilang best versions of themselves. Kailangan pagdating mo doon, pag-rap mo kay Pinoy, yung best version of yourself ang dadalhin mo doon. Kasi magtatanong siya ng mga difficult questions, tapos ididiin niya palagi para to sa mga Pilipino. Nandito pa. Kasi pinapasweldo ka ng taong bayan, ng mga boss. So, hindi pwedeng lalamya ka, hindi pwedeng hindi mo alam yung ginagawa mo. So, bawal tamad. Yung presence na gano'n, yung ganong klase ng leadership, yun yung na-appreciate.
yun yung lagi kong naaalala kapag binabalikan ko yung pagtatrabaho ko under Pinoy, na lahat talaga nagbibigay ng 100% nila. Kasi para sa taong bayan, ginagawa nila. Ayun. I really like that. And na yung impression ko ngayon kay Pinoy, I mean, syempre you're speaking from yung perspective ng yung pagiging big speechwriter ni Pinoy, being part of his team, is he must have been a very inspiring leader. No, never ko siya na witness on the ground kasi I was very small at the time, no. Pero I mean, based on your stories, mga stories ng ibang members of his cabinet, mukhang inspiring leader si Pinoy, and I think that's a critical feature of a good leader. Like kung hindi ka inspiring, parang it's hard to be a good leader. No, or hindi ka good leader, period. No. So aside from yung pagiging inspiring niya, how would you describe yung work style ni Pinoy? Like especially in particular dun when you're writing speeches with him. Kamusta siya? Ano yung vibes niya? Okay, aside so from inspiring. na-mention ko na kanina na kailangan niya munang i-approve yung isang event para malaman na mag-speech siya dun sa event na yun. Okay, once na approve na yun, hihingi kami ng time sa office niya para makausap namin siya. Yun, isa din yun sa mga bagay na na-appreciate namin sa kanya. As in, binibigyan niya kami ng time para makausap ng directly tungkol doon sa mga speeches na gagawin namin para sa kanya. Nababalitan kasi yung ibang presidente, nagbibigay lang ng instructions, tapos hindi siya nakikita ng speechwriter lang. Pero si Pinoy, pupunta kami doon. Ito po yung mga in-approve yung speeches. Ito susulatin in Filipino, ito susulatin in English. Ano po ba yung input nyo dito? Yun yung tawag na humihingi kami ng input. Okay. So, nagkikwento siya ano yung previous na engagement niya doon sa grupo na pupuntahan namin, or ano yung naaalala niya na ginawa para doon sa ganung klase ng sector. Or magbibigay siya ng personal niya na reflections tungkol dun sa topic na pag-uusapan. So, alam namin kung ano yung thinking niya tungkol dun sa topic. Hindi kami blind na magda-draft ng speech. No? Natanong siya kung ano yung gusto niyang sabihin dun sa speech. And then, pagkatapos na i-draft na namin yung speech based dun sa input niya. Once na-draft yun, i-approve ni Kael, i-approve ni Sir Manolo, yung USEC ng office namin. Yes. Tapos, hihingi uli kami ng time kay Pinoy para makita niya yung speech. Usually, kung nakuha na namin yung gusto niyang sabihin, okay na yun, makikita namin siya sa event na mismo. Pero kung hindi pa, papaliwanag niya sa amin kung ano yung parts na hindi niya nagustuhan, ano yung parts na kulang pa. Ayaw niya ng speech na masyadong nagre-rely sa rhetoric. Yung chika lang. Gusto niya talagang basis. No? Parang alam niya kung kanino niya sisingilin. No? Saan galing yung data na yan? Kung galing niya sa DSWD, ito na yung data last pausap natin yung group na yan. Bakit ganun pa rin yung data? Hindi ba tayo? So, may ganun. No? So, napaka particular na. Hindi pwedeng bola lang. Hindi pwedeng palipad hangin lang o laway lang ang puhunan. Kailangan may laman palagi yung speech. No? Non-negotiable yun para kay Pino. Kapag gumagawa ka ng speech, meron ka dapat sinasandigan na data na pwedeng i-verify ng press, pwedeng i-verify ng mga ahensya para malinaw kung sino yung accountable dun sa mga bagay-bagay. And then kapag araw na ng event mismo, pupuntahan namin siya sa bahay pangarap, doon siya nag-stay. Pag maaga yung event, paggising niya, nandoon na kami, hinihintay namin siya. Nung una, kabadong-kabado ko kasi
Kami yung una makikita ng presidente. Alam mo yun yung pagbagong gising, hindi pwedeng galitin eh. Pagbagong gising Oo ng naman. tao. So, hindi kayo makakain kasi hinihintay namin yung yung final approval niya bago siya magbihis. Mm. Tapos pupunta na kami dun sa event. Pero eventually, nung nasanay na kami, nung nakuha na namin kung ano yung gusto niya sa speech, hindi na kami masyadong kinakabahan. Nakakapag-breakfast na kami dun sa bahay pangarap. Anong tawag dito? Ang sarap magluto kasi ni Nani na Ate Yoli. Hindi ko alam kung na-meet mo sila. Pero sa bahay pangarap may tagaluto si 75, si Pinoy. Mm. Tapos ang sarap nila magluto ng breakfast. So excited din kami na pumunta doon. Kakain kami. Tapos pag nagising na si Pinoy, maglalabas na yan ng Coke, magsisindi na yan ng Yossi. Tapos babasahin niya iconic iconic Coke and Yossi. Babasahin niya na yung speech. Wait, pare, ano yung linuluto nila doon sa bahay pangarap? Iba-iba. Medyo curious ako. Iba-iba pero laging may sinangag, may mga daing, may mga hotdog, may mga itlog, ganun. Corned beef, yun. Ganun yung mga niluluto. Masarap. Mga OG breakfast foods ng Pinoy. So, you were mentioning a while ago, yung pagiging yung pagiging data-driven. Yeah, I'd say that's a big principle he followed. No? Yung pagiging data-driven. And I'd say medyo tatak Aquino yon kasi ako very ma-data din ako. I like to think with logic and data. I don't like to just make decisions on a whim. Di ako sanay doon. Or with my feelings, no? Tapos, aside from that, I say that's parang guiding principle, guiding philosophy doon sa leadership. Aside from that, ano sa tingin mo yung mga ibang mga guiding principles or philosophies na ina-apply nyo as a team and ni Pinoy? Okay. Isa sa mga madalas na discussion points namin with Pinoy, yung language na ginagamit namin sa speech. Ako kasi creative writing major ako. Yung iba kong kasama sa speechwriters group, mga award-winning poets or essayists. So, meron kaming love affair sa malikhaing pagsulat. Ginagandahan mo yung pagkasabi ng mga bagay-bagay. Oo. Pero sinasabi sa amin palagi ni Pinoy, sa bibig ko lalabas itong mga salita na ito. Ako yung magbabasa ng speech. Ako yung haharap sa mga Pilipino. So, kailangan ako yung marinig nila kapag simula ko magbasa ng speech na yan. Kaya sabi din palagi, hindi tayo sasali sa palangka. Nakausapin natin ang mga boss natin. So, yung masyadong artehan. Huwag yung masyadong artehan yung mas mahalaga sa akin, sabi niya, na maintindihan tayo ng mga Pilipino. Kaysa palakpakan tayo dahil ang galing-galing nating magsulat. O lagi niya yung pinapaalala sa amin tuwing nagdraft kami. So, may mga metaphors, may mga phrasing na pinapabago niya kasi kahit maganda, hindi naman ganun yung metaphors. Hindi naman yun nanggaling sa experience niya. Or hindi naman nakikita ng ganun yung issue o kaya yung topic. It doesn't feel natural or it doesn't feel honest for him. Yes. So sabi niya, palitan nyo, ganito nyo i-render yan. Ganito yung articulation niyan. Kung ako yung papaliwanag niyan kasi ganito ko kita. So may ganung philosophy. Mahalaga yon, turning point para sa akin yun. Okay. Kasi doon ko naintindihan nung sinabi niya sa amin yun na hindi na ako writer para sa sarili ko. Kasi ang training ko creative writing I have something to express, meron akong vision na kailangang i-share sa mundo. Pero nung sinabi ni Pino, naintindihan ko na this is no longer about me. Tungkol na to kay Pinoy, nakaharap sa mga Pilipinong nagtitiwala sa kanya. So kailangan ang makapture ko yung thinking, yung emotions, yung sentiments ni Pinoy, hindi yung sa akin. So pinapakinggan namin mabuti kung sa salita siya, panigkwento siya,
sa mga interviews niya, tinitingnan namin yung mga transcripts. Kapag nakikipag-interact siya sa mga cabinet secretaries, tinitingnan namin ng mabuti. Kasi ang isusulat namin ay speech para kay Pinoy, hindi speech para sa amin. So yung value doon is yung pagiging raw. Yung pagiging being true to yourself, being the words you speak must be true to who you are and must be true to your ability to connect with people. I mean, I think if anything, yung pagiging raw is what makes someone more popular. You know, when they're able to speak their mind, when they're able to speak what's really coming from their mind and what's coming from their heart. No, and I really appreciate that, you know, hearing about that from Pinoy because, you know, right now we live in a world where napakaraming mga sound bites coming from TikTok, coming from Facebook, coming from coming from ChatGPT. Nakita mo yung prayer na dinasal na insert heartfelt message dito. Parang, grabe naman, no? And if anything, a lot of these words are being said para maging viral. Because that's how the algorithms now work. Yung yung sa Facebook, yung sa TikTok, you know, the more intense your messaging is, the more impressive it sounds, the more engagement it will receive, the more viewer time it will receive, and the more reach, the more it will reach people. No? Parang it's a never-ending cycle that promotes yung extreme language and so on and so forth. So it's nice to hear that Pinoy was try to keep everything simple, no? And to keep everything concise and data-driven as well. And I'm sure this was applied during multiple times in your career, in the 3 years you were in the position. I want to ask, no, you said you entered in 2013. Nandun ba kayo during Yolanda? I think nagsisimula na akong mag-draft ng speeches at the time pero hindi pa ako nagre-report sa nagre-report sa Malacanang at the time. Naalala ko na nung parating si Yolanda, lumabas si Pinoy sa national TV para magbigay ng warning sa mga Pilipino. Parating na malakas na bagyo, kailangan natin magtanda. Would you care to share yung mga different times Pinoy had to address the nation during difficult tragedies or difficult times? Yung Yolanda, I think Mama Sapano was another incident that happened during yung tenure nyo as a speechwriter. What was the process like in those heavy moments? Mahirap yung drafting nun sa mga ganung moment kasi nga sobrang daming at stake. No? I remember ito yung presidency na nagsisimulang i-weaponize yung internet. So kahit anong sabihin mo, may mag-e-edit niyan, may may mag-spin niyan para mukha mas tao, di ba? So kailangan na carefully crafted na mga nilalabas mong statement. Pero ang tinuro sa amin ni Pinoy, no, kailangan natin gawin yung trabaho natin. Kailangan hindi tayo pwedeng first and foremost, no, kahit naman ang gawin natin, merong babatiko sa atin. Ang mahalaga magawa natin yung trabaho. So hindi ko alam kung napapansin mo yun. Sabi mo nga, napakabata mo pa at the time. Pero, kinakancel namin yung mga Kinakancel namin yung mga party namin. Yung mga Christmas party namin. Nagre-report yung mga tao pag weekend, pag holiday. Kasi may trabaho kailangan gawin. Yes. Parang, ang thinking namin, kung magtrabaho kami ng extra 1 oras, kung magpuwet kami ng
mas matagal pa ng konti, baka may mailigtas pa kami kahit isa pang buhay, no, sa panahon ng mga tragedy. At kasama namin si Pinoy noon. No? Iniintay niya yung susunod na draft ng speech, yung susunod na iteration, kung ano yung pwedeng sabihin. Sa tingin ko yun yung isa sa mga misunderstood the aspect na ni Pinoy. Parang ang dating kasi parang wala siyang pakialam, parang absent siya pagdating ng mga tragedy. Pero ang totoo, no, pinupush niya yung mga tao para gawin yung kailangan gawin para matulungan yung mga nangangailangan ng tulong, para mahanap yung tamang wording yung magpapaintindi sa mga tao ng dangers na dala-dala ng bagyo, ng volcanic eruption, para matimpla ng tama yung pakikiramay sa mga nasawi pagkatapos ng matinding trahedya. Hindi palaging nagsasucceed. Hindi palaging nagsasucceed yung team niya. Kahit si Pinoy, I think, may mga times na hindi niya alam exactly kung ano yung sasabihin. Pero sa tingin ko, mali naman na sabihin na wala siyang pakialam o hindi siya naging concern kahit kailan. Kasi kung president ka, kung ikaw yung may hawak ng pinaka mataas na kapangyarihan sa bansa, araw-araw may crisis, araw-araw may tragedy. Tapos parang walang tamang sagot palagi. Parang pag tinulungan mo yun nandito sa kanan, masasaktan yun nasa kaliwa. Pag tinulungan mo yun nasa kaliwa, masasaktan yun nasa kanan. Pag tumingin ka sa taas, hindi mo mapapansin yung nasa baba. Pag nag-focus ka sa nasa baba, hindi mo makikita yung nasa taas. Kasi ang laki-laki ng responsibilidad ng presidente. At naramdaman ko sa mga times na na-observe ko si Pete, ginawa niya lahat ng mga kaya niya para dalhin sa abot ng kanyang mga kaya yung napakalaking responsibility ng pangangalaga sa more than 100 billion na mga boss. That's really nice. I'm really glad to hear you mention all of that, yung really attesting to sa pagkatao ni Pinoy. It's really heartbreaking to see yung mga attacks against him when people say na wala siyang pake, or naalala ko pa yung term, yung noy-noying, yung 2011, I think that's when it became or 2012, I believe. I was a kid and I was like, how can this be the case if he's really trying to work hard? It's just hindi lang siya nagpapakita sa camera. Yun lang yung difference, but then he was still working hard, and yet if anything, that says a lot about him, no? Yung wala siyang paki sa PR masyado because he wanted to focus on work, because if anything that would impede on his progress if he focused too much on himself and communicating himself, nasa-sacrifice yung quality of work in those cases. And I also like that you pointed out yung role of communications in nation building. Kasi yung naakala ng tao, you're just talking for someone. You're just writing speeches, you're writing you're writing a story lang. I mean, it's easy to get trapped in that thinking. But then when you're in a position in government where you're communicating for the president of the Philippines, it becomes the responsibility you hold becomes tenfold. No, yung responsibility mo in terms of communicating important information to the people, how could we and if anything, you mentioned it saves lives, no? And aside from the president making tough decisions, I'd say kayo rin sa team were also making tough decisions because you had to choose between saving a life on the left versus a life on the right, etc. You had to make certain decisions, and it's good you pointed that out because napaka bigat talaga that responsibility you held during his term. I also want to ask, aside from yung
yung pagiging I guess resolute ni Pinoy, and yung tiyaga nyo on the team. What are other stories you have about yung pagkatao, yung work styles nyo? Is there anything that really stood out to you during your term as a speechwriter for the president? Tumatak talaga sa akin yung ano niya, yung pagpapahalaga niya sa pera ng taong bayan. Okay. Halimbawa, pag foreign trip, sinasabi niya, titingnan niya yung listahan ng mga sasama. Kailangan i-justify mo bawat pangalan na nandun sa listahan. Bakit ka nandun? No? Bakit ka sasama? Kasi kung yung gagawin mo ay pwede namang gawin ng iba na nandun na rin, wag ka nang sumama. Kaya sa speechwriters group, kasi walo kaming speechwriters. Hindi kami sumasama lahat. Ginawa naming station. Sumama ka na sa previous na foreign trip, iba naman yung sasama next time. Okay. Tapos, di ba, pag foreign trip, excited ka kasi, wow, travel, di ba? Oo naman. Pasyal-pasyal. Tapos mga ano kami nun, yun yung edad na ang sarap mamasyal eh. Yun yung age na marami kang hashtag travel goals, di ba? Oo. Saan ka pumunta for your travel foreign trips? Ang nakakatawa dahil sa rotation na yun, di ba, pag pumunta ka na sa last trip, hindi ka na sa next trip. So may rotation. For some reason, nung rotation, lagi ako natatapat sa Myanmar. Oh, wow. So ilang beses ka pumunta? Dalawa? Beses ako na wow. Swerte, So, yung iba pupunta sa Japan, yung iba pupunta sa Paris, pupunta sa Myanmar. Tapos, nakapunta rin ako sa Beijing, sa Indonesia. Tapos, yung, di ba, nandoon ka nasa Indonesia. Ang ganda ng beach. Pero hindi kami pwedeng mamasyal kasi anytime pwede kaming ipatawag ni Pinoy. Oo naman. So, nakikita kami sa beach, ang ganda-ganda ng beach. Hindi namin pwedeng hubarin yung Amerikana namin kasi pag tapos na yung discussion ni Pinoy, kung tapos na yung meeting ni Pinoy, tatawagin na kami para pag-usapan yung interventions niya. So, naiintindihan namin palagi na pag tumingin ka sa kanan, yung mga kasama mong diplomat, busy. Tumingin ka sa kaliwa, yung kasama mong mga ambassadors, busy pa. Nakakahiya. Yes. Napupunta ka doon para mag-shopping, bumili ng souvenirs, o mamasyal, mag-picture-picture. Nakakahiya kasi lahat nagtatrabaho. No? Special pa kasi pag nasa international stage ka. No, dito sa local speeches, pag nagkamali ka, headline ka sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer. Sa international stage, pag nagkamali ka, papahiya ka sa ASEAN, papahiya ka sa ibang CNN, yung mga international news, I'm sure. Naka-pressure. So, yung mga talking points, yung mga statements, bukod sa dinadraft naming speechwriters, dadaan pa yun sa ambassadors para i-check kung ano ba, may natatapakan ba tayo dito ng cultural sensibilities, meron ba tayong treaty, nilalabag, meron bang protocol na hindi nasusunod. Tapos mga abogado, kasi baka mahabla tayo kung ano yung sabihin ni Pinoy. Pero si Pinoy, kagaya nung kwento ko nung nakita mo ko, sinasabi niya sa amin, ayokong magsalita ng malamya. Ayokong magsalita ng tungkol sa West Philippine Sea ng malanya, walang ngipin, no? I want a stronger statement. So pag ni-revise 'yon, ang sakit sa ulo noon kasi i-revise ng speechwriter, titignan ng ambassadors, titignan ng diplomats, titignan ng mga lawyers. Ang daming proseso, tinatawagan namin, ginigising namin mga half a world away. Pwede mo tignan to. May binabiolate ba tayong treaty pag ganito yung wording natin? Approve ba sa inyo yung language? No? May ganun yung pakiramdam. Okay. Tapos pag foreign trip, dalawa yung
at least 2 yung kasamang speechwriter ni Pinoy. Isang English writer para sa mga engagements niya doon, saka isang Filipino speechwriter na sulat ng arrival statement niya pagdating niya dito sa Pilipinas. Okay. I-report ni Pinoy kung ano yung mga na-achieve niya doon sa foreign trip. Mahirap sulatin yung speech na yun kasi kailangan mong pakinggan lahat ng na-achieve sa lahat ng meeting. Kailangan mong tanongin yung mga cabinet secretary, ano doon yung pwede nating i-announce, ano yung hindi pwedeng i-announce. Pagkatapos, kailangan mo siyang i-type habang nasa eroplano pa uwi. So, wala talagang time para mamasyal, para mabili ng souvenir. So, mahabang usapan yan with our relatives, no? Yung mga kamag-anak namin. Pupunta ka pala sa abroad kasama si Pinoy. Pasalubong nga, bila mo ng ganito, ng keychain, ganyan. So, pinapaliwanag na, sorry, wala kaming time para. Walang time, oo. Magtatrabaho kami para sa inyo. Pagdating namin doon. Yun yung trabaho namin. Grabe. Very intense yung trabaho. Pero you were on the presidential plane, if I'm not mistaken. Every time nagpa-foreign trip kayo. PR001, Kamusta yun? I've never been on that plane. I'm sure a lot of people have not. You're one of the few that have probably stepped foot on that plane. Kamusta yung experience? Masarap yung pagkain. Kung makakain mo kasi nagda-draft ng arrival statement eh. Okay. Nung nagsisimula pa lang ako, hindi ako makakain. So dadating akong gutom. Dating sa Pilipinas, gutom ako kasi the entire time nagta-type ako ng speech. Pero nung mas nasanay na sa drafting, dapat pinapa-take out mo na lang yung food. Ayun. Nakana na ako. Tapos si Pinoy, pag sumasakay niya sa PR001, nire-request niya yung crispy dinuguan. Uy. Kasi isa yun sa mga favorite na dishes niya. Nakakatawa iyo kasi ang protocol, paglapag ng eroplano sa Pilipinas, dapat ang unang lalabas sa eroplano yung presidente ng Pilipinas. Yun yung protocol. Pero dahil may arrival statement, unang lumalabas kami, speechwriters, tumatakbo kami papunta sa teleprompter para i-code yung arrival, Tapos, ang nakakatawa, di ba pag dumadating yung presidente, may mga honor guards, yung may hawak na espada. As bawal pala dumaan doon ang kahit sino lang. Pag nakaganon yung mga sword. So, mamadali ko, nung isang foreign trip, doon ako dumaan. Desperado na eh. I can imagine. Makarating nga agad doon sa teleprompter. Pinagalitan na ako ng protocol. So, yung pag-arrive ng plane, tapos 'di ba may rights 'yan for the yung kasama ng mga sundalo. From the moment nag-stop yung plane to that point na magsi-speech na si Pinoy, ilang minutes 'yon? Ano lang? Mga 10 minutes, less than 10. 5 minutes lang yata yun eh. 5 minutes. So, kailangan talagang tumakbo and all that. Talaga kami papunta sa teleprompter kasi ilo-load pa namin tapos i-check pa namin for typos kung meron. Gaano katagal yung pag-load sa teleprompter? Mabilis lang naman once na i-load na. Okay. Tapos i-run through lang namin para ma-ensure na walang typo. Hindi naman siya Bluetooth, wireless, siya, wired naman, so mas mabilis siya. Nasa USB. Okay. Buti naman. Grabe, I can imagine the pressure there. Imagine. Galing kang ibang bansa tapos ganun yung arrival mo. But wow, that's really, thank you for sharing that story. I find it interesting. Sa history ng Pilipinas, ako pa lang yata yung normal citizen na nakatanggap ng honor guard na dahil sir pala Sir Yol. Ayun, so I really appreciate the stories you've been telling about yung foreign trips. I really get intrigued by that, and I'm sure a lot are intrigued by that as well. Sa mga countries that you went to, yung Myanmar, Beijing, ano pa? Indonesia.
Indonesia. Ano yung favorite mo sa tatlo? Ano ba? Parang magkakaibang experience bawat isa eh. Oo, Pero tama. Iba yung styles dun eh. nagustuhan ko yung visit sa Beijing kasi Okay. parang ang tapang dun eh. 'Di ba? Magkasalita ka tungkol sa West Philippine Sea sa Beijing. Oo. Oo Yun, nga eh. intense yun. Tapos ang dala naming mga laptop doon, never pang nag-connect sa internet. Mm. Hindi namin kinonect sa internet nung nandun kami sa hotel. So parang inaalagaan talaga namin yung security para walang nakakaalam ng interventions ni Pinoy hanggat hindi niya pa binabasa. So mga ganong klaseng pag-iingat. Feeling ako, agent. Alam mo yun? Para Habang, secret mission, uh, parang yan yung uh, vibe. Parang si James Bond. may ganong vibe eh. Solid nun ah. That must have been a really fun experience. To be part of that history in during a very important and critical foreign trip. Okay, move on naman tayo dun sa mga lighter side ni Pinoy. Kinuwento mo yung pizza dun sa dun sa Tuesday event. Pwede mo ulit din para sa audience natin. Tawag dito, nung sa ASEAN 2014 niya tayo, ASEAN Oo. Summit, ang gusto ni Pinoy, mag-present ng strong na statement tungkol sa West Philippine Sea. Okay. Kaya lang, dun sa mga ganong klase ng summit, agreed upon na kung ano yung sasabihin ng mga world leaders. Nag-usap na yung mga abogado, nag-usap na yung mga diplomats. Okay. Tapos si Pinoy, nag-break ng protocol. Sabi niya, masyadong malala yung statement natin, palitan ninyo. So Okay. sabi ni Secretary Albert De Rosario, sige sir, kami bahala dito. Okay. Bibilihan ko na lang ng pizza yung team, tapos i-revise namin. Si Secretary Albert, bumili lang ng, sabi nung isang speechwriter, 2 box pala, hindi isang box lang. 2 box yung binili niyang pizza. Tapos ako, ang dami nating i-revise na interventions. Bakit 2 box lang ng pizza? Seryoso ba to? yung mga tao sa paligid ko nagtatrabaho na. Tumatawag na sila sa mga diplomat, nire-review na nila yung mga documents, nagsisimula na sila mga type. Ganito ka-intense yung mga tao. Oo. So, parang nahiya ako na nagrereklamo ako, pero ganito pala yung trabaho pag nandito ka sa international scene. So, sige, kung ganun yung kailangan gawing trabaho, ganun yung kailangan gawin. All-nighter yun. Nirevise namin yung mga interventions. Pero nung nakita naman ni Pinoy, kinaumagahan, natuwa na siya. Nagustuhan niya na yung mga interventions. Bumawi na lang kami sa breakfast buffet. Gutom kami nung gabi. Grabe. Yung effort that you put in pag may mga emergency, mga Kasi all-nighter. sabi ko nga kanina pag magpapalit ka ng statement, ang daming kailangan i-check eh. I-check yun mga diplomat, i-check yun ng mga abogado. So, wala talagang tulungan nung pinarevise ni Pinoy. Oo. And I'm sure very very demanding siya as a boss. Taas ng standards, I'm sure. Oo. Ano yung... Ay, sorry. Go lang, sir. Hindi. Tapos may hiya ka eh. Kasi siya rin eh. Demanding din siya sa sarili niya eh. In what way, sir? Ano yung... Sa foreign trip, bawat oras maximize. Nakadetalye kung sinong kakausapin. Walang time para mamasyal. O kung may time para mamasyal, kailangan tapusin muna lahat ng trabaho. Usually si Pinoy,
Ang ginagawa niya, tumitingin siya sa mga record shops kasi mahilig sa music si Pino, di ba? So, yun yung time para makapagpasyal din kami kung ano. Pero kailangan gawin muna namin yung trabaho. Oo. What is what do you think does history get wrong about Pinoy? Yung sinabi ko kanina, yung iniisip ng mga tao na wala siyang pakialam. Mali yun. Kasi apektado siya ng mga nangyayari sa mga Pilipino. Mabigat para sa kanya kapag nakikita niya yung mga trahedya, kapag nakikita niyang may nagugutom or nagiging mangmang dahil nagkulang yung serbisyo ng gobyerno. Oo. Dahil trinol siya ng trinol, nagmukha siyang walang pakialam kahit na dinadamdam niya ng mabigat yung mga pinagdadaan ng mga Pilipino. Hindi rin nakatulong kasi na halimbawa binigyan niya kami ng instruction na huwag kayong magkukwento tungkol sa akin hanggat buhay pa ako. Sinabi niya yun sa akin na balang araw, itong mga pinagdaanan natin, ikikwento niyo to. Pero pag patay na, huwag niyo muna ikikwento habang buhay pa. Pag patay na ako, sabihin niyo kung anong gusto niyo sabihin. Pero ngayon, huwag muna kayong magsasalita. So, ganun siya bilang presidente, di ba? Hindi niya pinalagay yung mukha niya sa mga tarpaulin. Project, yung ibang politiko, ang laki ng mukha eh. Mas malaki yung mukha niya kaysa dun sa project description eh. Siya, wala. Kahit pa nagbabiyahe siya, walang announcement eh. Walang wang-wang, di ba? Ano yun? Security nightmare yun. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit may wang-wang para dire-diretso yung biyahe ng presidente at ma-minimize yung exposure sa assassination attempt, sa kahit anong danger. Pero sabi niya, susunod tayo sa traffic rules. Pag red light, titigil tayo. So, tumitigil nga pag red light, naglalabasan yung TSG para magbantay. Tapos kami under ulit kapag green light. Tapos walang wang-wang na ginamit si Pino. Tapos ayun, i-edit lang yung picture niya sa internet, i-splice yung mga sinabi niya, kukuha ng mga soundbites na tatanggalin out of context, tapos ipipaint siya as something na lacking empathy. Masakit yun, nakakabwisit yun, lalong-lalo na kapag nakita mo siya in action. Kasi alam mong minahal talaga niya yung mga Pilipino. It was really his, I'd say yung mga guiding principles niya are yung simplicity, living with integrity, and I really see yung heart of service niya. Yung tipong he feels responsible doon sa taong bayan that voted for him, that gave him the mandate to serve. I think that's admirable, and it's not a lot. It's not very common you hear from elected officials na may ganung level of humility and level of yung call for responsibility from the people. And I guess with his personality, yung pagkatao niya, if he were alive today in 2025, you were a speechwriter. I'm sure you had a glimpse of his how he thought. Ano yung thought process niya? Ano yung processing of emotions niya? If he were alive in 2025, what would he tell people? What speech would he give? Tingin ko sasabihin niya pa rin na the Filipino is worth fighting for. Sasabihin niya na naniniwala pa rin siya sa mga Pilipino. Na kahit na ang dali-dali ng mag-road rage ngayon, na laganap na yung brain rot dahil sa mga social media platforms,
Pinoy would say na ang default pa rin ng mga Pilipino pag bumaha, tumulong sa kapitbahay. Ang default pa rin ng mga Pilipino pag nakakita ng taong nangangailangan, magbigay, mag-extend ng helping hand. Mm-mm. Pag nakita nila na merong nagdurusa, magsalita, tumindig. Yun pa rin yung default na position ng mga Pilipino. At that's something na worth fighting for. No? Yes. Oo. May mga leaders na parang pinapalabas yung the worst in us. Pero Pinoy would always believe na nandoon pa rin yung the best in us. Yung pa rin yung mag-win out. It's worth fighting for. Papakita niya, magbabanggit siya ng mga examples na nagtatagumpay yung mga Pilipino against all odds, sa kabila ng disinformation, sa kabila ng polarization. Kaya pa rin ng mga Pilipino na tulungan ng isa't isa at mahalin yung Pilipinas. Thank you for that. And I really, I really resonate with that. Albeit medyo nag-roller coaster ako, honestly, in terms of yung hope para sa Pilipinas. Kasi when you're seeing a lot of things happening in the country, corruption, yung crisis that isn't being solved because of corruption, yung making wrong choices, parang it lessens the hope It lessens the hope. But yung gusto ko kay Pinoy is just very consistent dun sa idea that the Filipino is worth fighting for. And I think that's if there was one person I wish was still alive today that could really talk to our generation now, lalo na yung Gen Z, Gen Alpha na napakaraming brain rot sa TikTok and all that. Sana marinig nila yung idea that life is worth defending. The Filipinos worth fighting for. The what is good, what is true is still worth fighting for. Ikaw naman, sir, as a speechwriter, you do political communications. You did it for a president. You did it for a senator that was imprisoned for years because of political trumped up charges. You have so much experience in your belt. Ano yung advice? What advice would you give to, number one, yung people that want to pursue political communication? And number two, to the Gen Z, Millennial, Gen Alpha, that is still on a wait-and-see mode in terms of kung what their life will look like? Sa mga gustong mag-political communications, kailangan muna nilang gawing solid yung prinsipyo, yung tibay ng law. Kasi yung skills, pwedeng matutuhan yun. With AI, with training, pwede mong makuha yung skills na necessary sa political communications. Pero when you're doing the work, may mga mamimit kang mga taong vicious. I-attack yung campaign ninyo, mag-spread sila ng kasinungalingan tungkol sa principal mo. Kailangan ang response mo hindi matakot, hindi mawala ng pag-asa. Kailangan kaya mong magpatuloy kahit na gaano kahirap, kahit gaano kasakit. Kasi in the end, mananalo at magnalo yung tama. Minsan, it takes time. Or Sen Laila, after almost 7 years. Pero ayun, nanalo yung katotohanan. Kung kailangan, buong-buo yung loob mo para pag dumating na yung mga kung ano-anong nakakabwisit, kaya mong gawin yung ginawa ni na Leni Robredo, yung ginawa na Kiko Pangilinan.
Ginawa nila ng Lima na nabaliktad nila, nakuha nila, nagawa nila yung kinakailangan without compromising them. So, buuhin mo muna yung prinsipyo mo kasi araw-araw yan i-test kapag nagtatrabaho ka sa political community. Kapag nagtatrabaho ka na sa kasama ang mga politiko, kapag nangungumbinsi ka na ng mga Pilipino para bumoto dun sa kandidato. Sa mga kabataan, marami pa namang time para i-discover ang sarili. Mahanap kung saan kayo magaling. For me, ang tagal-tagal. Ilang taon na ako bago ako nakapasok sa gobyerno. Pero 2003 pa lang, professional na ako. 2013 pa lang ako talaga naging part ng something bigger than myself. Nung nagtrabaho ako sa Malacanang. So, kailangan lang maging patient kasi pag dumating yung time na nandoon na yung opportunity, kailangan ready ka na. It took me 10 years to be ready. Sana kayo maging mas mabilis pa kasi malakas yung kalaban natin eh. Madaming pera at ruthless. Kailangan nating maging magaling at sigurado sa sarili natin as soon as possible. Laging handa, always willing to fight for the Filipino. On that note, what a great way to end the show, sir. Maraming salamat, Sir Yol, for your time and your words of advice, yung kwento niyo about Tito Pinoy. I really appreciate it. Maraming salamat, sir. Salamat din, Iyo. Therapeutic yung pagre-reminis tungkol sa panahon na matino pa yung gobyerno. Thank you, sir. Hey there, thanks for listening to the Hey Iyo podcast. If you enjoyed, don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcasts, or your other favorite podcast apps. And follow me, Iyo Aquino, EIYOAQUYNO on TikTok.